Gusto ko pong mag-low carb pero may ulcer ako at gallstone. Okay. Kailangan ma-address natin yung ulcer ninyo. Okay? So, meron pong mga ulcer na ang cause ay bacteria. Kailangan nyo magpa-consult muna, no? Baka need ng endoscopy. At ang endoscopy is a diagnostic and a therapeutic, no? So, sisilipin. Pag nasilip may sugat, i-address na yan. I-cauterize na yan. Okay? So, consult muna para ma-ano natin kung may ulcer nga kayo. Okay? Ayan. Mataas na po, Doc, ang 127 sa sugar. Okay. Usually, no, ang goal natin sa sugar, if wala pang kinain sa morning, check kayo ng sugar sa daliri, ang goal natin is 100 mg per deciliter and below. Sa gabi naman, 2 hours after dinner, ang goal natin sa sugar will be 125 mg per deciliter and below. Pero screening lang yan. Ang confirmatory, kung diabetic tayo, is the FBS, fasting blood sugar, and your A1C. Okay. Oy, ano pong gagawin sa high blood, anemic, every 3 months? Nako po, every 3 months. No? May mga pagkain naman ng papatas, pero ito, kung anemic, anong cause? Kailangan natin ng hematologist, alamin kung anong cause, bakit nag-anemia kayo. Or, baka naman pagka nagme-mens kayo, dyan lang kayo nag-anemia. Kaya, pagka profuse ang bleeding sa mga menstrual time, tapos na a-admit kayo, kailangan address nyo yan. Kasi, nung panahon ng lolo't lola ko, yan yung mga namamatay, nawawalan ng dugo. Okay? Sa mga probinsya, yan po yung mga namamatay, nauubusan ng dugo. Tapos, kulang na kulang ang mga facility na ospital. Kaya kailangan pumunta pa sa bayan or sa syudad para lang ma-address yung loss of blood nila. Okay? So, you need to do consultation para malaman natin anong cause ng anemia. Okay? Ayan. Nabawasan po ako ng gamot sa liver enzyme at uric acid ko, Doc. Kaso nagma-muscle cramps po ako sa madaling araw. Okay, I think ito yung nagsisimula pa lang mag-low carb and walang idea pa sa electrolytes. You need to sip your electrolytes, apply cold compress. Okay? Ma-address natin yung cramps, muscle cramps ninyo. Okay? Okay. Pwede po ba ang shirataki rice sa low carb? If you are not diabetic, no? Usually sa mga diabetic, out po ang shirataki talaga, no? Flour yan, may flour, so nagpapatas din ng sugar. Okay? Ayan. Okay, all-purpose cream and tofu, pwede po ba sa low carb? Okay, if you have no health condition, etong all-purpose cream tsaka tofu, nasa caution food list yan. Okay? Hindi dapat everyday. Pagka nasa safe food list ka, nasa colored green, yan yung everyday. Yung nasa dilaw, yung caution food list, hindi siya everyday. 3 times a week pwede. Okay? Okay. Doc, jaundice po sa eyes. Okay, if you are jaundice, alamin natin anong cause ng jaundice. Is it infection, hepatitis A, no? Or baka may obstruction sa biliary tree. Kung may obstruction, need operation yan. Okay? So, kailangan ma-address yung jaundice nyo. Or, depende rin sa edad. Okay? Kung baby or adult, magkaiba naman ang ano yan. Okay?
Doc, gagaling pa ba ang mataas na uric acid? Oo naman. Number 1, no? Sa uric acid na matataas, 2/3 of high uric acid is produced by our body. 2/3, majority. So, paano nalalabas ang uric acid? Sa kidney po yan. Iihi natin yan. Ayun, kung hindi kayo umiinom ng tubig ninyo, dehydrated, paano nyo iihi ang uric acid? Kaya, kailangan natin ng enough fluids per day. Tapos, 1/3 ay sa pagkain. 1/3 lang yan. Okay? Ayan. Okay, ano pong best blood sugar level? Okay, dapat normal ang FBS, tapos 5.6 and below ang A1C. Para hindi ka ma-diabetic. Okay? Okay, hi. Gusto ko po masubukan mag-low carb. I have CKD5 and a dialysis patient. Yes po. Actually, sa mga nagda-dialysis po, much better talaga mag-low carb kayo. Hindi po dapat yung ang kinakain ninyo ay puro inflammatory foods. Like, may magsasuggest sa inyo, Doc, na may magsasuggest sa inyo na pwedeng kainin na lahat. Sa akin, suggestion ko, you still need to eat healthy foods, real foods. Not junk, not processed, not sugary food. If you are diabetic, hypertensive, may fatty liver, iwas na po kayo sa mga sugary foods, processed food. Okay? If you want, no, mas nagiging healthy kayo kahit na nagda-dialysis. Kaya mapapansin mo, yung mga napapansin ko mga nag-strict low carb na mga dialysis, hindi ko nakikitaan na maiitim ang kulay ng kutis. hindi ko nga, sabi ko, talaga, nagda-dialysis ka? Ba't ang ganda ng kutis mo? No? So, please, change your lifestyle kahit na nagda-dialysis. Kasi marami pong nagda-dialysis, no, na kumakain pa rin ng mga ultra-processed food, mga sugary food, lalo mga diabetic. Addicted talaga sila sa sugar. Kahit na anong advice mo dyan sa mga diabetic, kakain at kakain pa rin sila ng mga sugar food, sugar drink. Pansinin ninyo, pag mataas pa rin ang sugar ninyo, anong complication ng diabetes, uncontrolled sugar, kahit nagda-dialysis po kayo, pwede pa rin kayong maano ng complication. Ang complication, atakihin kayo sa puso, ma-stroke kayo, pwede pa rin po yun. Imagine mo, no? Nagda-dialysis ka na, inatake ka sa puso. Ba't inatake? Di ba? So, kung hindi nyo makontrol ang sugar ninyo, talagang may mga complications pa rin. Okay? Fatty liver, mahil po pa po ba? Yes. Yes na yes na yes. Reversible po ang fatty liver. Reversible. Mild, moderate, severe. Problem, pag liver cirrhosis, yun. Irreversible. Pero take note ha, meron ko isang patient na-diagnose siya liver cirrhosis pero nag-normal ang kanyang liver. Ha? So inisip ko sa kanya, baka naman na overdiagnosis kayo. Hindi naman liver cirrhosis, kundi severe fatty liver. Okay? Pwede naman magkamali. Na-address. Okay? Hindi pala liver cirrhosis. Okay? So, yes, you need to change your lifestyle. Yung mga fructose corn syrup na mga inumin, iwasan nyo na. Okay? So, ayan. How to do fasting? Mag-low carb ka. Alam mo, sa mga naglo-low carb, hindi ko na tinuturang fasting. Because, it's a domino effect sa mga naglo-low carb. Sabi ko nga, pag mag-start kayo low carb, kain lang kayo pag gutom. Kung 3 times, 4 times, 5 times kayo magutom, kumain kayo ng ganon. Pero doon lang kayo sa safe food list. After a week, after 2 weeks, mapapansin nyo, oy, Dok, hindi ako nagugutom ha. So, nakakapagtaka. Yung fasting,
na-incorporate mo na when you do yung totoong paglo-low carb. But if you're doing low carb lang or dirty low carb, mapansin nyo, yung fasting, may time kaya nyo mag-OMAD, may time hindi, ang hirap, no? Nahihilo na kayo, no? Kaya always listen to your body. Pagka may naramdaman discomfort, baka gutom na yan. Okay? Okay. May discharge. Pagka may discharge, lalaki, nako, kailangan nyo po ng consultation kasi may mga questions na natatanong sa inyo. Okay. Nagtanong siya kung STD, no? So, consult po para ma-address natin. Okay. Bawal po ba ang gulay at avocado pag may problem ka sa bato? Okay, alamin natin kung anong cause ng bato na yan, no? Kanina binanggit ko na kung oxalate. So, kadalasan ng mga oxalate-rich food are vegetable. Oh, 8 hours fasting, 5.8 sugar, ano to? FBS o A1C? Okay. Okay, Doc, I am low carb now. Last time nag-drop ang creya ko. Kanina nag-laboratory, bumalik sa dati ang creya ko. Ano po indication nito? Okay, be patient. May iba-ibang mga pasyente, no? In 1 month, nag-okay. Yung iba, it took us 2 years. Yung iba naman, 6 months. So, be patient. Ano nyo lang, kung ano yung instruction sa'yo, follow mo lang. Okay? Walang cheating. Okay? Mahirap siya. Hindi siya madali. Mahirap. Kaya nga mas maganda talaga yung may nag-a-advise sa inyo, may naka-monitor para mas matutunan nyo siyang maigi. Okay? Okay, Zamboanga, hope you can visit here and conduct seminar and consultation. Hopeful, yes, praying. Okay. Hello, Doc. Ask ko lang po, 240 creya. Naku po. Anong stage na po ba? Watch. Okay. Yung staging po, kailangan natin yung timbang. No? Yung timbang ninyo, tsaka yung yan, yung creya. Diba? Age. Yan. Pwede nyo makompute yan. Okay. Pa mga question. Okay. Mataas ang acid. Anong gamot? Okay. Tanggalin nyo po yung mga high carbs po. Then, observe natin. Doc, ano pwede kainin pag bumaba ang sugar? Okay. Number 1, sip your electrolytes. Then, number 2, eat. Siyempre, ang kakainin niyo yung real foods, yung nasa safe food list. Okay? Wag na po yung mga sugary foods, yung dati no, kinagisnan natin. Pagka sobrang baba ng sugar, anong kakainin? Chocolate, no, yung mga soda, sugar talagang ano. Kaso, pagka kumain kayo niyan, hala, sobrang taas naman ang sugar ninyo. Okay, sa akin, sip your electrolytes, then eat your food, your real foods na pagkain, tataas din naman po ang sugar ninyo, pero hindi ganun kataas. Okay? Naku po, yung sugar ko, 300 plus palagi. Naku, kailangan talaga magpa-consult na kayo. Kasi kung hahayaan yung ganyan palagi ang sugar ninyo, anong complication? Pwede kayo ma-stroke. Kahit normal ang BP nyo, pwede ma-stroke kayo niyan. Heart attack. Pwedeng magkaroon ng CKD. Okay? Na madadialysis, na bubulag, amputation. So, pagka ganyan ng pag-diabetic kayo, tataas ng sugar niyo, make sure hindi kayo masusugatan paan ninyo. Baka magulat na lang kayo. Na sugatan, napako, kinabukasan ng itim.
Naku, baka maputol pa yung paa ninyo. Okay? So, ingat-ingat po tayo. Okay. Doc, good evening. I have a friend po na nagdadialysis na for ilang taon. Pwede pa ba siyang gumaling if mag-low carb? Ang goal na natin pagka nagdadialysis is to lessen the frequency. And paano natin mali-lessen frequency? If your creatinine is less than 300, mapababa natin yan. Yes, may bumababa pong ganun. Kahit na nagdadialysis. Kaya nga nakaka-amaze itong lifestyle na ginagawa natin. No? Okay. Bakit sumasakit ang tagiliran ko pag umiinom ng probiotics? Aba? Try mong tanggalin ng probiotics. Okay? Tapos, mag-ano ka sa natural probiotics. Ano ba yung mga natural probiotics? Ito yung kimchi, kombucha, okay? Sauerkraut. Yan. Okay? Ba't po nagkakaroon ng nana ang ihi? Naku. Diabetic. Okay. Pagka-diabetic po, prone to have infection, ha? So, kadalasan, may UTI yan. Kaya nga, pagka-diabetic kayo, we need to address that. Ang dami talagang mga complication na pwede mangyari. Okay? So, hopefully, no, ma-address natin tong mga problems ninyo. Kung bumaba ang sugar ninyo, diabetic, bumaba ang sugar, mas maiwasan ang infection sa ihi. Okay? Prone talaga pagka-diabetic. Okay. Malaki na rin po ang binawas ng timbang pero nagkaroon po ng elevation sa blood sugar. Oh, nag-LCIF. Is it strict or kumakain pa sa labas? And hopefully kung strict po kayo, dapat na-address na yan. Ngayon kung hindi pa, tumataas pa rin yung sugar ninyo, baka Down phenomenon. Okay? Be patient dyan. Usually, yung iba, matagal pa bago ma-address. Meron akong patient, it took us 1 year yata bago na-address yung kanyang sugar. Alam mong nabago, nag-add kami ng exercise. Kasi hindi siya nag-exercise, hindi siya nag-lifting. Tapos wala siyang cardio. No? So, nung nag-start na siya mag-lifting, cardio, aba, kulat siya. Nag-normal sugar niya. Iba talagang katawan natin. No? Okay? Okay. Eto. Pwede ba ako mag-low carb? Meron akong liver cirrhosis. May bukol din ako sa kidney. Well, walang masama kung itry natin to. Pero tulad ng binanggit ko, ang liver cirrhosis is irreversible. Pero syempre, kaysa wala tayong ginagawa, try natin. Baka isa-isa ma-address yung ibang mga problem. And liver cirrhosis is by the book is irreversible, and hopefully yung ibang mga health condition nyo ma-address. Okay? Okay. Doc, kapag po ba may thyroid problem, iwas na po ba sa matamis? Okay. Okay, ang ano natin, no? Pagka sa thyroid problem, do strict low carb. No? Na-address yung iba. Kadalasan yung mga hypothyroidism, hyperthyroidism, nung inayos nila yung kinakain nila, na improve. Pero kung may medication kayo, inumin nyo pa rin yan, yung endocrinologist po ang mag-aayos ng inyong mga medication. Okay? May mga patient ako, sobrang, baba ng mga hormone nila, thyroid hormone. Kaya, kadalasan, nagbabawas naman yan. Okay? So, depende sa level ng thyroid hormone ninyo.
Doc, anong gagawin pag nag-78, 81 ang blood sugar, di po ako nagre-rise ng dinner at lunch, hinto ko na Trajent. Okay. Pagka ganito, no, ang titingnan niyo anong pakiramdam ninyo. Kasi usually, no, baka may hypoglycemic symptoms na. You need to sip your electrolytes, eat na, para ma-address yan. Okay? And consult para maayos yung mga gamot ninyo. Okay? So, sa lahat po, no, ng mga naglo-low carb, sa mga gusto mag-low carb, why not try it? Imagine ninyo, no, ma-address yung mga health condition nyo, makokorek yung mga hindi nyo nakokorek. Try natin. Malay ninyo, ma-address lahat ng chronic diseases ninyo. Kaya, if you want to evolve, you need to adapt. Be the best version of yourself. Do low carb, eat healthy fats, intermittent fasting, and have an active lifestyle. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye-bye po.